Sino po may relo? Tingnan nyo nga po yung mga relo nyo. Anong oras na? Alas 8, no? Ayan. So, sige po, pa-flash nga. Ang topic po natin for tonight is 3 a.m. Ayan. Alas 3 ng umaga. No? Alas 3 ng umaga. Usually po yung alas 3 ng umaga, ano po no? Karamihan po sa atin, tulog na po niya, no? Pero yung alas 3 ng umaga, yan pa lang po yung oras ng tulog ko Kasi ano po sa trabaho po kasi, mid-shift ako, so natatapos yung trabaho ko ng mga around 12 or 1. So alas 3 ng umaga, gising pa po ako niyan. And gusto ko pong i-share sa inyo itong mensahe po na ito. This was actually a personal message from the Lord to me, no? Kasi po every time na magsa-start po ang taon, humihingi po ako ng personal revelation sa Lord, no? Ano po yung gagamitin ko or yung magiging guidance ko for the year, the coming year, no? And di-reveal po sa akin ng Lord po ito. No, kung makikita niyo yung picture. Ano meron sa picture? May barko, tapos may tsunami, no? Kailan lang may tsunami scare, no? So, nung ni-reveal po sa akin ng Panginoon itong mensahe na to, papunta po kami sa Talim Island, no, to spend Christmas dun sa family ni Joy. So, hindi po nakakaalam, yung Talim Island po, it's an island sa gitna ng Laguna de Bay, no? Alam niyo po yung Laguna de Bay? Yan. Sa gitna po, no, meron pong isang malaking isla at marami pong nakatira doon, no? And we were traveling, no, by boat, papunta po sa Talim Island. And nung araw po na yon, kalmado po yung dagat, no? No, kinikwento po sa amin ng bankero namin na papunta po siya doon sa sa pagsusunduan niya sa amin. Sobrang kalmado ng dagat, no? Pero nung sumakay na kami sa bangka at nung pabalik na kami doon sa island, bigla pong nagkaroon ng unos, no? Parang yung hangin sobrang lakas and talagang sobrang lakas po ng alon, no? Siyempre, bilang hindi po ako marunong lumangoy, takot po ako kasi kasama ko yung pamilya ko and talagang ang lakas po ng alon, no? And then, this message was revealed to me by the Lord dun po sa panahon na yon, no? And alam ko, medyo nagkakaroon na kayo ng clue kung ano tong pag-aaral natin for tonight, no? So sige pa, next page. Ayan. So pag-aaralan po natin for tonight is sa Mark 6:47 to 49. Ayan. Sabi po dyan, nababasa niyo po ba? Ayan. Now when evening came, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on the land. Then he saw them straining and rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea and would have passed them by. And when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost and cried out. Oh. So to give you a short background nitong kwento na to, nangyari po itong pagkakataon nito pagkatapos po ng miracle ng feeding of the 5,000. No? Si Jesus po yung tinutukoy dyan, na he was alone on the land. And ito po yung kwento na si Pedro ay naglakad sa ilog. Hindi, sa sa estero. Estero? Sino sabi nun? No? Ito po yung instance na si Peter po ay naglakad sa tubig, no? But this story, itong particular na gusto ko pong i-share po sa inyo is in the point of view of Mark, no? So next po tayo. For they all saw him and were troubled. No, nakita rin na si Jesus, but immediately he talked with them and said to them, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Then he went up into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. No? So again, no, ito po yung kwento na isang, pagkatapos po ni Jesus pakainin yung 5,000, sinabihan po na yung mga disciples na punta tayo doon, no? Sa direksyon ng Bethsaida. Sakay kayo ng bangka, kita tayo doon, no? Yan po yung kwento na yon, no? And it's the same story na kung saan po pinalakad ni Jesus si Peter sa tubig. So, meron po akong gustong i-highlight na line dito, no? Ayan. Sabi po dyan, nangyari po ito, tong pagkakataon na to, during the fourth watch of the night. No? Alam niyo po ba yung fourth watch of the night? No? So to give you background, ayan. Noong pong ancient Roman times, kasi nasakop po ng mga Romanong itong panahon na to,
Tuwing gabi po, meron pong tinatawag na watch system yung mga Roman soldiers. No? Watch system kasi ito yung nagbabantay sila tuwing gabi. And hinati nila yung gabi sa 4 na watch. No? So yung 6 a.m. to 6 p.m., yan yung daytime. The first watch is 6 p.m. to 9 p.m. So sa Tagalog yan po yung ronda. No? Rumoronda po yung mga Roman soldiers. The second watch, 9 p.m. to 12 a.m. The third watch, 12 a.m. to 3 a.m. And the fourth watch, 3 a.m. to 6 a.m. So nangyari daw po itong instance na to during the fourth watch of the night. No? And marami pong, pumiyok pa no? Marami pong kwento sa Bible ng mga sobrang amazing miracles, no? Na nangyari during the fourth watch. No? Kaya nga po, di ba, meron pong ibang mga ministry na tinatawag po sila or mga fellowship na fourth watch or yung iba po, dawn watch, ganyan. Kasi po, tinutukoy po dyan yung mga nangyayari during 3 a.m. to 6 a.m. No? Ano po example ng mga kwento na yun? No? Una po dyan, yan, si Jacob wrestled with God, no? Sa Genesis 32:24-26, no? Sabi po dyan, then Jacob was left alone and the man wrestled with him until the breaking of day, no? Hanggang sa pumutok yung liwanag. So ibig sabihin, pasok siya sa fourth watch, no? 3 a.m. to 6 a.m. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. So, to make the long story short, no? Nakipagpambuno po si Jacob sa Diyos, no? At hindi po tumigil si Jacob. Sabi niya, hindi kita pakakawalan hangga't di mo ako pagpapalain, no? Meron lang po akong naalala sa kwento natin, no? Kasi po, may mga naririnig po akong messages about, eto po, ginagamit po itong particular verses na to na parang ang tinuturo po nila is kailangan ipaglaban mo yung blessing, no, para mapunta sa'yo. Kailangan, paghirapan mo, paglaban mo, kasi sa'yo yan eh, no? Pero ang nire-reveal po sa akin dito kasi po kung mapapansin nyo dyan, sabi po dyan, nung nagpapambuno po si God at si Jacob, sabi dyan, now when he saw that he did not prevail, parang sinasabi niya na parang hindi na nanalo yung Diyos. No? Kasi yun yung sabi dyan he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Ano pong ginawa ng Diyos? Tinapik niya yung dito. Tapos, si Jacob po, bumagsak. No? Sabi po dyan sa kwento na yan. Ano pong sinisignify nung kwento, nung ano po na yun, no? Nung kwento po na yun, no? Hindi po natin kailangang no? Kasi po nung hinawakan po ng Diyos yung hip ni Jacob at bumagsak siya, doon na po nangyari yung tinanong ni Lord si Jacob, anong pangalan mo? Ba? Sabi niya, ako po si Jacob. Sige, ngayon tatawagin kang Israel at pagpapalain kita, no? Ano pong sinisignify nung kwento na yun, no? Hindi po natin kailangan paghirapan, hindi po kailangan natin magpambuno. Doon po sa mga pagkakataon na talagang weakest moment natin, no? Doon po tayo pinagpapala ng Diyos kasi hindi po nakikita yung lakas natin, pero yung pagpapala galing po sa Diyos, hindi po natin kailangan paghirapan. Even in our weakest moment, even now, in our weakest state, no? God still already blessed us, no? Hindi na natin kailangan paghirapan pa, no? So siguro, ibang topic na lang yan kasi mahirap ipaliwanag sa maiksing no? Mawawala tayo sa topic, no? Ano ba po? Ayan, Moses parted the Red Sea. Nangyari din po yan during the fourth watch, no? So, hindi ko na po babasahin. So, sabi po dyan sa kwento na yun, nung hinati ni Moses yung dagat, tumawid po sila, yung mga Israelites, no? And in the morning watch, pinapanood po sila ng Diyos. At nakikita na susundan na sila ng mga taga-Egypt. No? So, ano pong ginawa ng Diyos? Tinanggal yung mga gulong ng mga chariots ng mga Egyptians and nataranta po sila, no? Kasi hindi na nila maabutan yung mga Israelites, no? At yun na nga po yung nangyari. Nagsara na uli yung dagat. And yung mga naiwan pong Egyptians doon, lahat po sila nalunod. Oh. And that happened also in the morning watch or in the fourth watch, no? Ano pa po? Ayan, isa sa mga pinakamaganda na kwento sa Bible, no? He is risen. Sabi po dyan, as the first day of the week began to dawn, no? Kung unang araw ng linggo, paputok pa lang, no? So ibig sabihin, fourth watch, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And dyan po nila nakita na wala na si Jesus Christ dun sa tomb, no? Kasi nga, siya po ay
bumangon na muli, no? So, napakarami pong pangyayari na very significant and very powerful testimonies na nangyari during the fourth watch, no? Or during 3 a.m. to 6 a.m. And isa nga po itong kwento na to na gusto ko pong i-share sa inyo na I believe, no, this is very powerful, no? Lalo na po sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan, no? Or kung meron man po tayong inilalapit or sinasangguni sa Diyos ngayong mga pagkakataong ito. No? So yun. Balik tayo sa kwento. Ayan. Ayan. Meron po akong gustong i-highlight dito. Kasi po sa kwento, sabi dyan, nung dumating ang gabi, the boat was in the middle of the sea. Tama po ba? Ano ibig sabihin? Yung bangka ng mga disciples nasa gitna ng dagat. And he was alone on the land. Sino yung tinutukoy dyan? Si Jesus Christ, no? Ito po yung amazing dyan sa kwento na yan, no? Sabi po dyan, then he saw them. No? Imagine niyo po yon, yung bangka ng mga disciples, nasa gitna ng karagatan, si Jesus nasa mag-isa sa lupa, pero he can see them. No? So point number 1 na gusto ko pong i-share sa inyo, you are never far away from Jesus. Kita ka niya, kapatid. No? Imagine, no? Ang layo ng mga disciples, pero kita sila ni Jesus. So ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Kahit tayo, hindi tayo malayo kay Jesus. No? Nakikita ka niya, kapatid. No? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Feeling mo ba parang wala ka ng kakampi? No? Iniwan ka na ng lahat. Hindi malayo ang Diyos. Nakikita ka niya. No? To give you more idea, no, kung gaano ba kalayo yon, sabi po sa John, ayan. Sa point of view ni John, no, sabi dyan, basahin natin sa bandang baba. So when they had rowed about 3 or 4 miles. So ibig sabihin, yung layo po ni Jesus dun sa mga disciples is about 3 or 4 miles, no? Alam niyo po yung miles, no? Kung i-convert po natin siya sa kilometers, 1 mile is equal to 1.619 kilometers. No, tama ba, mga students dyan? So mahigit 1.5 kilometro ang 1 milya. At ang sabi dyan, halos 4 na milya yung layo ni Jesus sa mga disciples. Pero, kita pa rin sila. No? Para mas may idea pa po kayo gaano kalayo yung 4 na milya, ayan po yun. No? Mula dito sa Gracefield hanggang Ocean Park, 6 kilometers. No? Kita niyo ba yung mga isda sa Ocean Park? Kita niyo yung mga dolphin doon? No? May mga dolphin doon, di ba? Ganyan po yung distansya ni Jesus mula doon sa mga disciples. Pero sabi doon, he sees them. No? Kita pa rin sila ni Jesus. So kay Jesus walang malayo, kapatid. No? Ano pa po? Christians are not exempted from trials. No? Sabi po dyan, no, when the evening came, the boat was in the middle of the sea and he was alone on the land. Then he saw them straining and rowing, for the wind was against them. No? Ano po ibig sabihin nun? No? Nung nakikita po sila ni Jesus, sila po ay hirap na hirap sa pagsagwan, straining and rowing. No? Mind you, mga kapatid, marami po, iba po sa mga disciples, mga mangingisda. No? So ibig sabihin, sanay na sanay po sila sa dagat. No? Kasi yun na yung kinabubuhay nila, no? 'Di ba? Parang ano na nila 'yon. Second home na nila yung dagat. So kahit anong mangyari doon, parang kabisado na nila yung gagawin every time na may mangyayari sa dagat. Pero sa pagkakataong ito, they were straining and rowing, for the wind was against them. No? Kontra sa kanila yung hangin, talagang pinahihirapan sila nung bagyo na pinagdadaanan nila. Minsan ba, kapatid, naramdaman mo na ba na parang against sa'yo lahat ng bagay? Or lahat ng tao sa paligid mo? Or yung sitwasyon? No? Kahit Christians na tayo, sometimes we feel that the wind is against us. No? Kasi nakatira pa po tayo dito sa mundo, no? Though
Alam naman po natin yung destination natin, and we know what we are in Christ, but the reality is, we still live in this world. And sabi po sa Bible, itong mundo po na ito ay pabulok na ng pabulok, no? Wala na pong pag-asa to, kahit ano pang gawing cleanup drive sa Pasig, or kung ano pang pagwawalis or flood control projects, mga flood control projects, hindi na po uubra lahat yan. Kasi po nakatira po tayo sa mundo na pabulok na, no? Pabulok na ng pabulok, no? So, hindi po tayo exempted sa mga natural na pangyayari or mga natural na trials dito sa mundo. Amen po ba? No? Kasi po, minsan parang kung isipin natin, no, akala ko ba si Jesus, andyan siya lagi para sa akin? Bakit ako dumadaan sa mga gantong pagkakataon, no? Kasi nga kapatid, we still live in this natural world, no? Kaya hindi pa rin tayo exempted sa mga trials. Tama ba? No? Sino po dito walang pinagdadaanan? Lahat tayo meron, di ba? So sometimes we feel that the wind is against us. So point number 2, Christians are not exempted from trials. So this is the reality, mga kapatid, no? Kasi kung hindi po tayo dadanas ng mga trials sa mundo, hindi po natin marirealize na hindi natin to kaya mag-isa. Kailangan natin si Jesus. Di ba? Kasi kung wala naman pala tayong pagdadaanan dito, masaya na lahat, di ba? E di sana, nung naging Christian tayo, kinuha na tayo. So wala na tayong gagawin, puro happy-happy na lang, di ba? So, meron pa rin pong mga times na tayo, bilang mga Kristiyano, ay dumadaan sa mga trials. No? Point number 3, ayan, Jesus intended to walk past them. So dito po ako nagulantang, no? Nagulantang talaga, no? Nabagabag po ako dito sa sa pangyayaring ito, no? Sabi po diyan kasi, no, then he saw them straining and rowing, for the wind was against them. Now about the 4th watch of the night, eto na. He came to them. No? Ang galing, no? 6 na kilometro yung layo ni Jesus, no? Bagyo 'yon. Malakas ang hangin, malakas ang alon, pero he came to them walking on the sea. Nung parang wala lang, no? Pero ang matindi doon, sabi diyan, and would have passed them by. No? Ano pong ibig sabihin yan? Sa Tagalog po, ang intention ni Jesus, lagpasan sila. No? Parang ako dyan eh. Nabagabag po ako. Bakit? May pinagdadaanan, no? Kita ka ng Diyos. Lalapitan ka. Bakit ka lalagpasan? Tama po ba? Bakit yung thinking ni Jesus dito, he wanted to pass them by. Gusto niyang lagpasan. Kita niya, naglakad siya sa tubig, Nilapitan niya. No? Sabi nga sa Matthew na version, di ba, parang nung nakita siya ng mga disciple, parang nakakita raw sila ng multo, no? Ibig sabihin, nakita nila si Jesus, nakita ni Jesus sila na hirap, pero ang intensyon ni Jesus, lagpasan sila. No? Ba't kaya ganun? No? Nung nabasa ko po yan, parang, ano yun? Bakit ako lalagpasan ni Jesus? May pinagdadaanan nga ako eh. Diba? Dapat, tutulungan mo ako, dapat hintuan mo ako. Bakit gusto mo akong lagpasan? No? And then, it clicked to me, no? Sabi dyan, sinulat ko, Jesus never intended to stop because the plan never changed. No? Ano po yung plano na yun? No? Sa unang part po ng story, no, after yung feeding of the 5,000, sabi dyan, immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side. Sabi ni Jesus, sakay kayong bangka, punta tayo doon. Kita tayo doon. No? Ang galing, no? Nagigets nyo na ba? No? The original plan was for them to go to the other side. No? Pero habang nagta-travel sila dun sa dagat, dumaan sila ng bagyo, parang siguro feeling na nila, katapusan na natin to kasi hindi na natin kaya, hirap na tayo eh. Oh, wala na, mamamatay na tayo, lulubog na yung bangka. Akala nila, katapusan na nila. Pero, the original plan was for Jesus to meet them on the other side. The plan never changed. No? Mga kapatid,
Sino dito ang mga may pinangahawakang pangako mula sa Diyos? Lahat tayo, di ba? Pero minsan, yung sitwasyon, parang salungat dun sa plano ng Diyos or yung parang yung salungat dun sa mga gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? No? Gusto mong pagpalain ka ng Diyos financially. Tapos natanggal ka sa trabaho. Pambihira naman yun. Paano ko pagpapalain financially natanggal sa trabaho? Gusto mong magkaroon ng isang magandang relasyon sa pamilya mo. Tapos naghiwalay kayo ng jowa mo. Oh, sakit. Ang dami nating pangakong pinangahawakan from the Lord. But sometimes, something happens in between and we think that that's the end of it. But, the plan actually never changed. Nung sinabi ni Jesus, punta tayo doon, kita tayo doon. Ibig sabihin nun, kahit anong mangyari, bumagyo man, lumindol man, o kung ano pa man yan, ang pagdaanan nyo during the travel, I will meet you on the other side. No? Hindi pwedeng hindi tayo magkita sa other side. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pwedeng hindi mangyari yung pinapangako ng Diyos sa'yo. Bakit? Kasi bayad na yan. No? Biniyaran na yan ni Jesus Christ across 2,000 years ago. The plan never changed. So mga kapatid, I would like to encourage you this evening, no? Actually, patapos na po tayo. Eh. Sometimes, no, we feel na yung mga sitwasyon sa buhay natin, yun na yun, hanggang doon na lang yun, no? Parang hindi na natin nararanasan yung pinangako sa atin ng Diyos. Pero kapatid, huwag mong kakalimutan, yung plano ng Diyos sa buhay mo, never changed. Pag pinangako niya sa'yo, na gagaling ka sa karamdaman mo, gagaling ka. Pag pinangako na yun ng Diyos, na pagyayamanin niya ang buhay mo in all aspects, mangyayari yan. No? All you have to do is have faith in Jesus. Amen po ba? And lastly, number 4, do not be afraid because Jesus is with you. Sabi po sa next verse, no, for they all saw him and were troubled, but immediately he talked with them and said to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Sa kalagitnaan ng bagyo, sa kalagitnaan ng malakas na alon, no? Siguro tapos ng palakarin, hindi pa pala pinapalakad si Pedro dyan, no? Ito pala yun, palapit pa lang si Jesus, no? Kasi nakita nila si Jesus parang, may multo, ganun. Sabi, takot kasi sila eh. Pero sabi sa kanila ni Jesus, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Kapatid, kung may pinagdadaanan ka sa buhay mo ngayon, even me, no? Meron din ako mga personal struggles, no? But the Lord reminded me that we need to be of good cheer because He is God. Diba? He is Jesus. Sabi sa inawit natin kanina, di ba? Walang imposible sa Kanya. Kaya kapatid, bakit tayo matatakot? No? Bakit tayo matatakot sa mga sitwasyon? No? Storms? Probably. Nakakatakot yan kasi storm yan eh, di ba? Baha nga lang, nakakatakot na, di ba? Kasi daming scare nga, leptospirosis, ganyan. Pag naglakad ka sa baha, hindi mo alam kung may butas, mahulog ka. Di ba? Baha pa lang yun. Paano yung bagyo? Mas nakakatakot yun, di ba? Pero Jesus is encouraging us right now. Be of good cheer. It is Jesus, it is I. Do not be afraid. Then he went up into the boat to them. The wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marvel. No? After sabihin ni Jesus na, ako to, huwag kayong matakot. Sumakay siya sa bangka, tumigil yung bagyo. No? Sometimes mga kapatid, to stop the storm, we just need to acknowledge that Jesus is with us. He will never leave us. Hindi tayo pababayaan. Hindi mo kailangang matakot. And I assure you kapatid, sabi sa verse na to, if you let Jesus go up into your boat or sa buhay mo, no, the wind will cease. No, matatapos lahat yan. And sa katapusan ng kwento, nakarating sila sa other side. No? Ano ba next? Yan. Storms may come, but be of good cheer, for Jesus is always with you. Sabihin mo nga sa sarili mo, Jesus is always with me.
No? May naalala po ako before, no, nung medyo bago-bago pa po akong Kristiyano, no. Meron po kaming pinagdadaanan nun and lumipat, sa Makati po kami nakatira but we needed to go back to Cavite, no, for some reason. And naramdaman ko po parang, alam niyo, siguro po yung iba sa inyo nakaranas na rin ng ganun, pero parang naramdaman ko na ang layo-layo ng Diyos sa akin. Parang wala akong nararamdamang kilos ng Diyos. Parang wala akong, naalala ko nga nun, chinat ako ni Pastor John, no, kinakamusta niya ako. Sabi ko kay Pastor John, Pastor, parang feeling ko ang layo-layo ng Diyos sa akin. No? Sin-encourage ako ni Pastor. No? Sabi niya sa akin, kapit ka lang kay Jesus. Yun lang. Kapit ka lang kay Jesus. Kasi, sabi dyan, no, Jesus is always with us. No? Sabi niya lang, encourage ko uli kayo, no? Storms may come, but be of good cheer. It is Jesus, it is Him, it is I, do not be afraid. The plan never changed. No? Anong pinangako ng Diyos sa'yo, kapatid? Pinangakuan ka ba niya ng healing? Pinangakuan ka ba niya ng abundant life? Pinangakuan ka ba niya na makakatapos ka ng pag-aaral? Pinangakuan ka ba niya na makakahanap ka ng magandang trabaho? Matatanggap ka sa trabahong ina-applyan mo? No? During the process, possibly, dumaan tayo sa mga storms, possibly, no? Minsan dadaan tayo sa mga discouragement. Kasi bilang mga Kristiyano, hindi tayo exempted dyan. No? Again, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi tayo exempted dyan. No? Pero, be of good cheer because the plan never changed. Jesus is always with us. And to end the night, I would like to share this verse with you, John 16:33. These things I have spoken to you, that in me, in Jesus, you may have peace. In the world, you will have tribulation. May mga pagdadaanan tayo in this world. No? Discrimination and whatnot, trials. But again, be of good cheer. I, Jesus, have overcome the world. No? Ano pang kailangan natin pag-alala? Pinagtagumpayan na ni Jesus yan. We are co-inheritors of His victory. Yung victory ni Jesus ay nasa sa atin na. So we also have the authority, we also have the power, and we also have the grace to overcome the world. Amen po ba? Yun lang po mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat.